I'm Agent Lenny at your service. For today's video, magkakaroon tayo guys ng another tutorial about travel. So, panoorin niyo po yung video to, lalo na po yung mga pupuntang Manila. So, watch this video until the end. Bago tayo magsimula, gusto ko lang pong i-shoutout. Hello to Kuya Batari Vlog and Kuya Jigski TV. Very thankful ako sa inyong pag-gift sa amin. May t-shirt. Ayan guys, ang ganda na pagka-print. So, thank you so much Kuya Batari again and Kuya Jigski TV. Napakabait nila. And Merry Christmas to everyone and Happy New Year. So, yun guys, pupunta na po tayo sa ating topic for today na ano yung mga requirements papuntang Manila. So, eto guys yung mga requirements kung gusto nyo pong mag-travel going to Manila, lalo na po yung mga galing provinces, or di kaya yung mga umuwing province, then babalik lang din sa Manila for work, and kung may mga aasikasuhin sila guys. Again, yung mga magvi-vacation muna guys sa mga tourist spot, hindi po muna tayo magvi-vacation, hindi po muna tayo mamamasyal. Travel na ito guys ay talagang may mga work or may mga gagawin dito sa Manila. So, ito yung mga requirements guys papunta ng Manila. Mas konti lang siya kaysa yung pauwi kayong provinces. Kasi yung iba, para ang hirap diba pauwing provinces, pauwing province kasi may mga quarantine pa sila. Pagdating po sa Manila, mostly naman guys, pag may uuwian kayo, home quarantine lang talaga yung ginagawa dito. Maliban na lang dun sa mga area na talagang naka-lockdown. So, ganito, bago pa rin po kayo umuwing Manila, kailangan alamin nyo po guys yung uuwian yung lugar kung naka-lockdown or hindi. Tulad dito sa amin, nasa Cavite kasi kami guys. So, pag may uuwing galing province, pupunta dito sa Manila, okay lang guys. Wala namang quarantine na nagaganap na 14 days, kundi home lang sila guys, sa bahay lang muna sila home quarantine. Hindi masyadong mahigpit. Mas mahigpit pag pauwi kayong provinces, diba? So, pero tatakal pa rin natin yan guys, yung mga requirements sa iba't ibang provinces. Yun nga lang, mas madami. So, inuna ko po itong papuntang Manila. So, first requirements guys na kailangan nyong i-comply, kailangan nyo as early as 5 days po, upon departure, naka-register na po kayo for your QR code. Ang form na yun guys, ilalagay ko din po yung link sa baba para po ma-open nyo at ma-fill upan nyo din po. At mapunta kayo doon sa fill up form guys, para po sa pauwing Manila. Then after that guys, meron pong mag-i-email sa inyo, confirmation email na naka-register na po kayo doon. Then isi-save nyo po yun guys para po sa travel nyo going to Manila. So the second step, kailangan nyo pong i-secure yung mga requirements ng mga LGU guys bago kayo pumunta sa Manila. So may ibang LGU na iba-iba po kasi yung requirements. For example, in Gensan, medical certificate and the travel authority sa panahon ngayon bago pumunta dito sa Manila. Before guys, kailan lang ba yun? I think November, kung hindi ako nagkakamali. Walang medical. So, ang travel authority, yun lang yung requirements nila. So, nagbago sila ng requirements nitong December. So, alamin nyo din po muna yung requirements ng inyong LGU bago kayo pumuntang airport. Kasi baka ma-stranded kayo guys pag hindi nyo makompleto yung requirements ng LGU nyo. Kahit sasabihin ko yung requirements ngayon guys, again and again, you need to contact your LGU. Iba pa rin guys na may kausap kayong LGU bago kayo pumuntang airport, okay? And then the third step, please note guys, ito yung sinasabi ko, the third step, please note that the sum of the LGU required na rapid test or swab test. Ayan, rapid or swab test guys na re-require ng iba. Yung iba naman wala. So, yun nga, bago naman kayo kumuha ng travel authority, may mga nakakausap naman kayong mga PNP at yung alam na po nila din yun kung ano yung mga requirements niyo bago kayo pumuntang airport going to Manila. So, yun yung mga rapid test kasi yun talaga yung iba, no? Yung pinagkaiba ng ibang provinces kasi meron, yung iba wala. Sa amin, sa Gensan, wala naman as of now. Inalis muna nila yung rapid test. Before, meron dapat nun guys bago kayo pumuntang Manila. So ngayong December, wala po muna. Ngayong December, wala namang nire-require.
Pero sa iba guys, kailangan kausapin niyo po yung inyong mga LGU kung meron ba talagang rapid test bago kayo pumuntang Manila. Kasi guys, pagdating naman sa Manila, okay naman basta na-comply nyo yung sa LGU nyo. Wala namang problema kasi smooth naman ang smooth naman po yung paglabas nyo sa airport pag na-comply nyo ang paalis nyo doon sa inyong mga provinces. And then, another requirements is the contact tracing app. Ayun, mga requirements na yan ngayon sa airport guys para malaman nila, di ba? Kung halimbawa yung sumakay doon na passenger is matitrace nila kung sino yung mga kasama ng mga naging mga PUI if ever man may positive or what, di ba guys? Kailangan yung contact tracing app, yun. Bago kayo umalis, kailangan ma-download nyo na yun guys. Meron din akong tutorial nun. Last video ko yun, yung tracing app. So, paano mag-download? Ilalagay ko din naman po yung video yun after this video, okay? And then, the RT-PCR partner, meron akong ilalagay din guys, link kung saan nyo yun makikita. Diyan pa din po sa baba, sa description box, ilalagay ko na lang po kung saan pwedeng magpa-test para sa mga swab test nyo guys. Partner po ito ng Philippine Airlines. So, possible pag partner guys, mas makakales kayo. The next step, for passenger with stopover, ito yung may mga 2 stop minsan, halimbawa Jensan, Cebu, Iloilo, tas uuwing Manila. Yon yung may mga stop guys, may mga 2 stop. Kailangan nyo pong mag-register and insecure nyo din po yung mga required travel and health documents for all stopover. So, hindi po ibig sabihin na pupunta lang kayong Manila since may stopover kayo is yun lang yung requirements nyo. Talagang susundin nyo yung requirements nyo going to Manila lang. So, hindi. Once may stopover kayo guys, dun sa stopover nyo na lugar, kailangan alamin nyo dun yung mga requirements. Kasi, baka kayo ay maiwan dun pag hindi nyo din po na-comply ang requirements dun guys. So, para mas madali, I think, no? So, para din hassle-free kayo guys, pag kayo ay mag-book ng flight, wag na po kayong mag-stop over. Grab nyo na po kung mahal man po yung pamasahe. Doon na kayo guys sa 1 stop lang. Para isa lang pong requirements yung susundin nyo at i-comply nyo. Then until your final point of arrival, if there are any changes to your booking, change in flight date or number, change in destination, or kahit anong changes then guys, please register again to reflect the most updated information. So, every stopover, kung may delayed man guys, may mga changes, kailangan nyo pa rin pong mag-register again and for the health documents. So, merong mga form dun guys for health documents. Kailangan nyo pa yung fill upan yun. Yun nga, yung bago mag-book sa akin, bago paalis yung ibang destination, meron silang pina-fill upan yung Cebu Pacific, mga ano lang naman guys, kung saan kayo uuwi, saan kayo pupunta, kung saan kayo pupunta, then ano ba yung details ng pupuntahan nyo para alam nila kung saan kayo at kung may susundo ba sa inyo guys. Pwede naman po ngayon yung sundo sa airport guys pag domestic lang naman kayo. Pero pag yung mga OFW, wala pa silang sundo, bawal yun guys kasi makwa-quarantine muna sila bago sila makaalis sa airport. So, ito na yung pinakahihintay ng lahat guys. So, once na dumating naman po kayo sa airport guys, ayun, i-release naman kayo agad. Then, alamin nyo again yung mga pupuntahan yung lugar kung meron bang quarantine dun guys. Alam ko naman na bago kayo pumuntang Manila is may contact na talaga kayo guys. Doon sa contact nyo, itanong nyo, mamaya hindi kayo makapasok sa barangay or sa provinces na pupuntahan nyo once na hindi nyo po natanong kung ano ba ang protocol. Mamaya kasi like sa Quezon Province, dun sa lugar ng asawa ko guys, meron dun yung iba na quarantine pa, no? Kailangan alamin nyo muna kung naka-quarantine ba sa lugar na yun. Like here in Cavite, wala namang problema pag dumating kayong galing provinces, mag-home quarantine lang kayo, okay na yun guys. So, yun lang po. Sana po may natutunan kayo sa video to. At sana
masundan nyo ang mga requirements na sinabi ko, guys. Sundin nyo din po yung mga protocol sa airport. And paalala lang po, this is just a guide. Pwede pong mag-iba yun, depende sa government. So, as of now, this December, and ito pa din po yung requirements. So, if you have question, just feel free to comment down below. And don't forget, guys, to like this video kung nagustuhan mo. And share para marami tayong matulungan. And don't forget to click the subscribe button and the bell icon so that you will be updated on my next video. Goodbye, everyone! Thank you for watching!